maliwalas na umaga sa ating lahat. Kami ang tagapagulat sa Balagtasan at Batutian. At ako nga po, bago kami magsisimula, kami muna ay magpapakilala. Ako nga po pala sa Elhaini Bilyote, kwato? At ako naman si Nancy Training. Bago natin sisimulan ang ating talakayin, alamin muna natin ang Balagtasan at ang Batutian. Sa pamamagitan ng Balagtasan at Batutian, nagkakaroon ng masalimuot na balikan ng kaisipan at damdamin sa pagitan ng mga makakata at manunulat. So, basahin muna natin ang ating layunin. Pakibasa. Una, Nakilala ang Balagtasan at Batutian. Pangalawa, naisalaysay ang kasaysayan ng Balagtasan at Batutian sa Pilipinas. Pangatlo, naisasagawa ang Balagtasan ayon sa angkop na pamantayan nito. So, para sa ating paunang gawain, pipili kayo ng numero mula sa 1 to 5. isang numero. Isang numero lamang. 4. 3. 3. Celestial Kim. Sige na. So, tumayo ka po, Miss Celestial. Ito ang unang katanungan para sa iyo. Para sa iyo, ano ang pagkakaiba ng Balagtasan at Batutian? Based sa nalalang sa aking kaalaman tungkol dyan sa Balagtasan ay ito yung tatlong tao kung saan ay nagtutunggalian or nagtutunggalian ng mga pambansa. Ang Balagtasan ito ay ginaganap sa isang pampublikong lugar tulad ng paaralan sa isang intablat. Sa isang intablat. Okay, maraming salamat. Bago ka upo, Miss Celestial, pumili ka ng isang numero mula 1 to 27. 7. 7. Dormila. So, itong katanungan para sa iyo, binibining Doronila. Ano ang unang naisip mo kapag sinabi ang salitang Balagtasan? Ang unang maisip ko pag sinabing Balagtasan, ito yung pagkalian ng dalawa na mayroong lakang-diwa, lakang-binian. Okay, maraming salamat. Bumigay ka na ng... Bigyan ako ng number ulit, Miss Doronila, sa 1 to 27 naman. 14. 14. Nueva, absensya. Isa pa. 13. Lidrano. So, Macario. Tumayo ka po, binibining Macario. So, ito ang katanungan para sa iyo, binibining Macario. Mahalaga bang pagtuunan ng pansin ng pag-aaral tungkol sa Balagtasan at Batutian? Para sa akin, mahalaga itong pag-aralan ang Balagtasan at Batutian kasi sa
ngayon. Ito ay ang batutian ay nagtataglay ng balanggas sa pinto kung kaya itinuturing din itong isang anyo ng tula. Binasag ang ama ng batutian si Fernando Manyo. So, ang balagtasan at batutian ay dalawang magkaugnay na tradisyon sa sining ng tula sa Pilipinas. Pakibasa ang balagtasan. Isang kaligsahan ng mga makaka na nagtatalo sa pamamagitan ng hula. So, dito sa balagtasan is, di ba sinabi ko kanina yung mga makakata or yung mga makakata is, pinapalabas nila yung kanilang salubin tungkol sa isang senaryo or sa isang topiko gamit ang tula. Nakikipagtalo sila gamit ang tula at kung ano yung nararamdaman nila, pinapalabasan nila ng patula. Pagibasa. Ito ay isang plataforma para sa malayang pagpapahayag ng mga ideya at pagpapakita ng husay sa pagbuo ng tula. Ang mga tagapagsalita ay nagpapalitan ng mga tula na puno ng mga talasalitaan, mga argumento, mga puna at mga damdamin. Ito ay naglalayong lumikha ng isang masining na pagtatalo na sumasalamin sa kultura, tradisyon at kamalayan ng mga Pilipino. Karaniwang ginaganak ang balagtasan sa mga pampublikong lugar tulad ng paaralan, mga pulong bayan o mga palabas sa radyo at So, telebisyon. tama yung sinabi ni Miss Celestial kanina na ito ay ginaganap sa mga pampublikong lugar katulad na lang ng paaralan. Sino yung nakaranas na makilahok sa isang balagtasan sa kanilang paaralan? Ay sila, ikaw. So, ano yung inyong naging experience sa pagsali ng balagtasan? Miss Brazel. Experience. Ang aking experience pagsali sa part 1 sa balagtasan ay syempre una-una nakabahan ka pero maganda sa pakiramdam na isa ka sa mga tunggali or kasali ka sa sinama ka sa inyong paaralan maranasan mo yung experience. Ikaw, Miss Daganila. Binibis ko Daganila. Para sa akin yung experience na unang-una is kinakabahan talaga sa harap ng maraming tao at saka mayroon pagdating sa gitna ng inyong debate pagpapalala ng mga salita ang tension doon, ang tension nandun. Okay, maraming salamat. Binibis ko Daganila.
opinyon at mga salubing sa pamamagitan ng tula. Ito ay isang paraan upang maipahayag at maipamahagi ang mga salubing ng mga makata at mga tagapakinig ng may sining at kausayan sa wika. Pangalawa, pagpapahalaga sa sining ng tula, pakibasa. Ito ay nagpapakita ng husay at talino ng mga makata sa pagbuo ng mga taludtod
karaniwa. Ano na siya? Sila ako mag-perform. Una ka mag-perform or kami? Sila naman person. Kamu pa. Tama na lang. Ako kayo. Wait muna, sandali. Sino sa talino at sa sipag? Uy, nasa lang kayo. Hindi ko lang. Hindi ko na siya pag-participant. Sino hindi ko din Sila naman diwa, di ba? Sige, Jeda lang nakandiwa sila. Ikaw sa sipag, si Jeda ang sa talino. Ako lang nagkawa. Ano yung mga binigyan ko sa akin? Di ba? Ano ka itong Miss Universe? From here. Alam mo na sa experience na. Here. Ganun pala, marami akong masasya. Ako alam ko yan. Alam ko yan. Talino pa ka na. Talino. Talino. Sige na. Sige na. Lingon. Kaya simulan na natin ang pinagkang lahat. Guys! Sige. Sige, sabay-sabay tayo. Okay na kayo? Okay na. Sige, sabay-sabay tayo. Magsama na lights, camera, action. 1, 2, 3, go! Lights, camera, action! Ako itong lakandiwang nagbuhat pa sa Bulacan. Buong galang na sa inyo'y bumabati, nagbubugay. Taglay ko din ang pag-asang naway maging matagumpay. Batimpalak sa bigkasang kung tawagin balagtasan. Paksang aking ilalatag, pakiwari mahalaga. Pagkat nasasangkot dito'y bayan nating sinisinta. Sa pagulad nitong bayan, puhunan ay ano baga? Ang sipag ba o talino? Alin ang mas mahalaga? Kaya't inyong lakandiwa ay muling pag-aanyaya sa dalawang mangbibigkas na mahusay at kilala. Ang hiling ko'y salubungin ng palakpak ang dalawa. Panig! Panig nila ihaharap at ay suriin magpasya. Kapag bayay umunlad, ang pagko'y pinupukol sa gobyerno at mga tao sama-sama tulong-tulong. Kung ang lahat ay tinatamad, bayan natin ano ngayon, wala na nga ang pagbabago, kabuhayan tulong-tulong. Kasi pagay puhunan natin lahat sa gawain, maliit man o malaki, mahirap man ang gampanin. Kung ang ating kasipagan, itatabit magbawaliw. Kung ang ating kasipagan, itatabit magmamaliw. Mga nal na Pilipinas, din natin masasarap. Akong abay lingkod, isinilang na mahirap at niwalang kayamanan. Maaaring mailantad, pamanang ang magulang ko at talinong hinahangal. Pamanang magtatanghal, punuhan sa pagunlad. Sa gobyerno at lipunan, mga tao ay may puhunan na kanilang tataglayin. Habang sila'y nabubuhay, ang talino'y nagbubuklod sa pambansang kalayaan. Nagbibigkas sa damdamin, makayaot makabayan. Matapos maipahayag ang panig ng magtatalo, ngayon aming ihahanda. Tayo'y ang inyong talino, bawat isa. Nababalahong isyaw, kaya't inyong timbangin o pag inyong mapasino. Sa tuwing may magaganap na halalan sa ating bayan, sinusuring kandidata may nagawa ang kabutihan. Kung anong kurso natapos ay hindi na inaalam, kakayahan niya at sipagtanging pinag-usapan. Aanin mo ang talino kung di naman nagagamit. Mga tao yung maasa, lalo't sila't nagigipit. Matalinong naturingan, tamad naman walang bait. Kawawan lang ito bansa, mga lupa ang kapalit. Nalimutan ng katalo, mga bayaning namatay na nagtatanggol sa ating bayan, nang laya ay makamtan. Kundi dahil sa talino, lagay nila nung araw, hanggang ngayon tayong lahat alipin pa ng dayuhan. Mga naging presidente o senador o congressman, lahat sila ang talino ay di natin matawaran. Mga batas na ginawa, pinatupad sa ating bayan. Pinuhunan ay talino, kaya't sila ay naging gabay. Sa dami ng matalino na mumuno sa ating bansa, iba't ibang pagkapasya, maging paniniwala. Utos dito, utos doon, sila hindi gumagawa, kaya't laging
Oh, buti. Okay! Tapos na everyone. So alam niyo na ba kung paano gawin or paano itanghal yung balagtasan? Opo. Ngayon, idadako tayo sa ating pangwakas na pagtataya. Maghanda ng isang kapat na papel. Handa na ba ang lahat? Okay na? Unang tanong. Unang tanong. Kailan ginanap ang kauna-unahang balagtasan? Kailan ginanap ang kauna-unahang balagtasan? A. 1942. B. 1924. C. 1824. D. 1842. Pangalawa, sino ang lumikha ng isa pang pagtatalong katulan na hinango niya sa pangalang unang hari ng balagtasan? A. Fernando Muñoz. B. Jose N. Sevilla. C. Jose Corazon de Jesus. D. Francisco Baltazar. Sino ang lumikha ng isa pang pagtatalong katulan na hinango niya sa pangalan ng unang hari ng balagtasan? A. Fernando Muñoz. B. Jose N. Sevilla. C. Jose Corazon de Jesus. D. Francisco Baltazar. Pangatlo, sino ang lumikha ng katawagang balagtasan? A. Francisco Baltazar. B. Jose Corazon de Jesus. C. Jose N. Sevilla. D. Fernando Muñoz. Number 4. Ano ang tawag ng mga Ilocano sa kanilang bersyon ng balagtasan? A. Crisotan. B. Bocanegan. C. Batute. D. Balagtas. Panglima. Ang mga sumusunod ay ang halaga ng balagtasan at batutian maliban sa isa. Pagpapahalaga sa marayang pagpapahiyag,
B. Pagpapahalaga sa sining ng tula. C. Pagpapanatili ng kaisipan. D. Pagtataguyod ng kamalayan at pagbabago. At ang mga sumusunod ay mga halaga ng balagtasan at patutian. Maliban sa isa. A. Pagpapahalaga sa malayang pagpapahayag. B. Pagpapahalaga sa sining ng tula. C. Pagpapanatili ng kaisipan. D. Pagtataguyod ng kamalayan at pagbabago. Pang-anim, ito ay isang plataporma para sa malayong pagpapahayag ng mga ideya at pagpapakita ng husay sa pagbuo ng tula. A. Paggawa ng tula. B. Balagtasan. C. Batutian. D. Pagkanta. Pang-pito. Ano ang dahilan ng paghango ng salitang patutian sa pangalan ni Jose Corazon de Jesus? A. Dahil siya ang unang hari ng balagtasan at pinansagan siyang batuti. B. Dahil nakipagtagisan siya ng talino laban kay Florento Collantes. C. Dahil siya ang kauna-unahang kalahok sa balagtasan noong 1924. D. Dahil sa pagkagiliw ng mga Tagalog kay Jose Corazon de Jesus kaya sa kanya hinango ang salitang batutian. Pangwalo. Ang magkakaibigan na sina Laika, Romalyn at Jessa ay sumali sa isang balagtasan na kung saan pinamalas nila ang kahalagahan ng mga karanasang kultura ng Pilipino. Sa anong halaga ng balagtasan at patutian ito nakapaloob? A. Pagtataguyod ng kamalayan at pagbabago. B. Pagpapahalaga sa sining ng tula. C. Pagpapanatili ng tradisyon at kultura. D. Pagpapaunlad ng katalinuhan at kaisipan. Ulitin ko. Ang magkakaibigan na sina Laika, Romalyn at Jessa ay sumali sa isang balagtasan na kung saan pinamalas nila ang kahalagahan ng mga karanasang kultura ng Pilipino. Sa anong halaga ng balagtasan at patutian ito nakapaloob? A. Pagtataguyod ng kamalayan at pagbabago. B. Pagpapahalaga sa sining ng tula. C. Pagpapanatili ng tradisyon at kultura. D. Pagpapaunlad ng katalinuhan at kaisipan. Number 9. Si Felipe ay nagpakita ng kanyang husay sa paggawa ng mga taludtod, mga talasalitaan, mga tugma at pati na rin sa pagpapahayag ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng tula. Ito ay tinatawag na A. Pagpapahalaga sa malayang pagpapahayag. B. Pagpapahalaga sa sining ng tula. C. Pagpapaunlad ng katalinuhan at kaisipan. D. Pagpapanatili ng tradisyon at kultura. Okay na, rolling yung choices. A. Pagpapahalaga sa malayang pagpapahayag. B. Pagpapahalaga sa sining ng tula. C. Pagpapaunlad ng katalinuhan at kaisipan. D. Pagpapanatili ng tradisyon at kultura. Number 10. Bakit ang balagtasan at patutian ay tinaguri ang dalawang natatanging anyo ng sining? Bakit ang balagtasan at patutian ay tinaguri ang dalawang natatanging anyo ng sining? A. Ito ay para sa mga makata. B. Ito ay pagtatalo ng katula. C. Dahil ito ay nilikha ni C. N. Sibelia na isa sa tatlong kagawa ng lubong pamunuan ng kapulungang balagtas. D. Ito ay nagbibigay daan sa malayang pagpapahayag ng talakayan. Sa taas. Ulitin ko. Okay na. Sige, magpalitan ng papel. Okay na? Nagpalitan na bang lahat? Opo, ma'am. Sige. Number 1, B. Number 2, A. Number 3, C. Number 4, B. Number 5, C. Number 6, B. 7, A. 8, C. 9, B. And 10, B. Yeah. Number 5, C. Number 8, C. Number 2A. Yes po. Opo. Number 5C. Okay na? B. Okay na? Ikaw, dyan ang break. Ikaw, So,